Praise God, hallelujah. Maganda nga po sa lahat. Ito po yung lingkod, Pastor Tumaka, Apostolic Believers of Christ. Mga kapatid, sa oras na ito tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Sumagitan po ng kagandang loob ng Diyos, mga kapatid, patuloy po tayo nag-aral ng Biblia. At saka mga kapatid, napakahalaga po na makilala po natin ang isang Diyos. Ito po kasi ang nagbigay po sa atin ng buhay na walang hanggan. Makilala ang isang Diyos, mga kapatid, sapagkat ang Diyos na ating pinaglingkuran. Patuloy po tayo na binigyan ng pagkataon na maipangaral po natin ang katotohanan, ang salita ng Diyos, mga kapatid. Ito po yung napakahalaga sa ating bawat isa. So ito mga kapatid, ating pag-aralan sa magitan ng iyong lingkod, Pastor Tumaka, Apostolic Believers for Christ. Mga kapatid, ito po ay minuto lang po tayo. Meron tayong 10 minuto. Mga kapatid, ito po ay gagawin natin na ang ating buksan ngayon, ito po yung umpisa, mga kapatid. So huwag natin kalimutan kung nais natin na update po tayo sa bawat araw sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So huwag natin kalimutan, mga kapatid, subscribe lang po, like and share lang po sa ating video na ating ginagawa ngayon. Ito po sa YouTube channel, sapagkat bawat araw, mga kapatid, updated po tayo, no, ng salita ng Diyos upang naipangaral po natin ang salita ng Diyos sa ating bawat isa. Now, sa bawat panahon, mga kapatid, sa ating buhay, ito pinapakahalaga ng salita ng Diyos ay pangaral po natin. So ating buksan, mga kapatid, yan ang salita ng Diyos diyan po sa John in chapter 17 verse 3. Na ang buhay na walang hanggang ang makilala natin ng isang Diyos at kay Jesucristo ng kanyang sinugo. So mga kapatid, na isang Diyos dapat makilala natin. Kasi isang Diyos talaga noon pa man ay nagpakilala po, mga kapatid, sa mga propeta. May isang Diyos talaga na gumawa ng lahat ng bagay. Siya po ang lumalang ng lahat ng bagay na ating nakita, mga kapatid. Walang iba, mga kapatid, ang Diyos na ating nakilala. Dito po, mga kapatid, hallelujah, sa Isaias, mga kapatid, sa kapitulo 46 versikulo 9, ayon po sa nasusulat dito, mga kapatid, na sinasabi ng banal na aklat, inyong alalahanin ang mga dating bagay na ang una ng una. So ibig sabihin, ating alalahanin ang mga bagay nung una, kung ano ba, paano itong langit at lupa ay ginawa. So ito po, walang ibang gumawa dito, ang isang Diyos lang, mga kapatid. Ang sinabi dito, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos, walang iba at nanggaya ko. So mga kapatid, isang Diyos talaga. Isang Diyos lang talaga, mga kapatid, ang gumawa ng lahat ng bagay. So alaman po natin, mga kapatid, sapagkat alam po natin ngayon, itong langit at ang lupa na nakikita po natin, gawa po ito ng Diyos. Ang Diyos po ang lumalang dito. So kaya alam natin, mga kapatid, na itong ginawa na nakita po natin, ginawa ng Diyos, may Diyos talaga na gumagawa nito. Sapagkat kung walang Diyos, wala tayong makikita at saka wala tayo ngayon. Kaya totoo po na isang Diyos lang po. At dapat kilalanin natin, mga kapatid. Pag sinabing kilalanin, may pangalan po yan. Kailangan makilala natin, mga kapatid, ang isang Diyos. So may pangalan po yung Diyos, mga kapatid. Hindi pwede na sabihin natin Diyos lang po siya, walang pangalan. Sapagkat napaka-delikado po kung hindi natin makilala ang Diyos, hindi po tayo magkaroon ng buhay na walang hanggang. Kaya ngayon, mga kapatid, sa ating pag-aaral ng Biblia, so kahit anong relihiyon naman, so hayaan mo lang natin ang relihiyon, mga kapatid. So ito ngayon ating pag-aralan. Ang sinabi ni Apostol Juan, DC3 po sa Juan, ang buhay na walang hanggang, ang makilala nating isang Diyos at kay Jesucristo na kanyang isinugo. Si Jesucristo, mga kapatid, na sinugo po ng Diyos Ama. Dapat makilala natin yan. Kapag hindi natin kilala yan, delikado po, mga kapatid, pag hindi natin kilala. So huwag natin kalimutan, mga kapatid, ito po yung umpisa lang po na ating YouTube channel. So huwag natin kalimutan, mga kapatid, for update po tayo sa bawat araw. Like and share lang po, subscribe lang po natin ito, mga kapatid. Sana sa bawat araw updated po tayo, mga kapatid, ng aral ng Diyos. Ngayon, pasyon lang po ito, mga kapatid, pero for continue lang po ito sa bawat araw, kung lulubin ng Panginoon, makapag-share po tayo ng salita ng Diyos sa bawat araw. Ito po yung YouTube channel natin. So don't forget, please subscribe and like and share lang po, sapagkat ito po ay napakahalaga po, mga kapatid. Kung mahalaga man ang bagay sa sanlibutan na ating nakamit, mas mahalaga ang buhay na walang hanggang, sapagkat doon walang kamatayan, mga kapatid, at saka hindi katumbas po ang mga sabihin natin bagay na sa paraiso na hinanda ang Panginoon kaysa mga bagay dito sa libutan. Sapagkat itong sanlibutan, mga kapatid, mawala lang po ito. Ngayon, ang sinabi ni Apostol Juan, ang makilala ang isang Diyos at kay Jesucristo. Ngayon, mga kapatid, sino ba itong isang Diyos? Shortcut lang po natin ito, mga kapatid, pero marami pang bersikulo, kaya kasi 10 minutes lang po tayo, no? Shortcut lang po natin ito. So ang makilala ang isang Diyos, mga kapatid, noon pa man, mga kapatid, noon pa lang sa sinulat po ni Propeta Isaiah sa 9:6, na para sa atin ang isang babae ay magsisilang ng isang batang lalaki, at siya ay tatawagin ang kanyang pangalan Kamangha-mangha, at mapatong sa kanyang balikat ang espiritu, mga kapatid, yung kapangyarihan.
So ito mga kapatid, kapangyarihan, yun po ang nakita ni John the Baptist na nabautismuhan ang Panginoon Kristo po, pumatong ang Espiritu Santo sa kanyang balikat. So yung sinabi doon ni Propeta Isaias na itong bata na ito ni sinilang po ni Maria, Diyos na makapangyarihan, Ama na walang hanggang mga kapatid, at Pangulo ng kapayapaan, na isinilang po si Panginoon Kristo po mga kapatid, doon po sa sinapupunan ni Maria, pagdating po ng 8 araw, pinangalan siyang Isos, ayon po na binigay ni Gabriel na anghel ng Diyos doon kay Jose sa Mateo 1:20-21. So nang isinilang po ng Kristo po, ng 8 araw, tinuli siya, pinangalan siyang Isos. Pero yung pangalan mga kapatid na yan, baka hindi natin alam, yun po ang pangalan na ating Diyos Ama, ang pangalan ni Isos. Pero mga kapatid, yung sinilang po kay Maria, anak lang po yan, galing po yan sa ating Diyos Ama. Anak lang po yung sinilang. Kaya hindi pwede ang anak maging ama. Ang ating kinukuha dito mga kapatid, ang makilala natin ang isang Diyos. Walang iba ang ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, ang iisang Diyos, siya talaga si Hesus mga kapatid. Bakit? Nagpakilala po siya kay Apostol Pablo. Shortcut lang po tayo ngayon pero maraming kapalo pa dito versikulo. Kung nais natin, updated po tayo sa bawat araw. Huwag natin kalimutan mga kapatid, subscribe lang po, like and share lang po sa ating video. Itong YouTube channel, gamitin po natin ito. Shortcut lang tayo ngayon kasi 10 minutes lang po ito. So mga kapatid, na yung isinilang po na kay Maria, anak lang po yan. Puro yung pangalan dala-dala niya, pangalan po na ating Diyos Ama, na tinatawag na Hesus. Yun po mga kapatid, ang sabi ni Gabriel, huwag kang magtaka, Jose, anak ni David, huwag ka man magpangalawang isip, pakasalan si Maria, sapagkat yung bata na sa kanya sinapupunan galing sa Espiritu Santo, ibig sabihin galing sa ating Diyos Ama. Tama lang ang John 3:16 na sapagkat inibig ng Diyos ang sanlibutan, sa kanya kagandahang loob pinaparito ang kaisang anak upang sa lahat ng sumampalataya hindi mapahamak, kundi ang lahat makakamit ng buhay na walang hanggang. Tama lang po. Pero yung isinilang ni Maria mga kapatid, anak lang po yan ng Diyos. Ngayon, ang pangalan ang kunin natin. Pagdating ng 8 araw mga kapatid, na siya po'y tinuli na pinangalan siyang Hesus. Doon mga kapatid, nakilala natin ang ating Diyos Ama. Na yung pangalan pala na Hesus, pangalan ng Ama mga kapatid. Bakit? Sinabi po sa Zacarias, Kapitulo 13, o Kapitulo 14, versikulo 9. Na noong araw na yon, ang Panginoon maging hari sa buong lupa. At isa lang kanyang pangalan. Sinulat po yan ni Zacarias, mga kapatid, Kapitulo 14, versikulo 9. Nang araw na yon, ang isang Diyos, mga kapatid, maging hari sa buong lupa at isa lang kanyang pangalan. Ngayon, natupad po yan doon sa John in chapter 19, in verse 19. Mga kapatid, doon sa taas ng cross, sinulat po ni Pilato, doon si Hesus ang hari ng mga Hudyo. Isang pangalan lang po Hesus lang po. Ang Kristo po, hindi pa diyan lumitaw ang Kristo, sapagkat Hesus pa po ang una. Ang Kristo po, yun mga kapatid, mamaya at bukas man, ang ating video is 10 minutes lang po ito. So, ang kilalanin mo natin yung Ama, pero ang nakasunod pa dito mga kapatid, ang Anak at saka Espiritu Santo, papunta tayo dyan. Unahin mo natin ang Ama. Ang Ama po mga kapatid, ang pangalan ng Ama ay Hesus. Tandaan po natin yan. Sinabi po ni Isaias 9:6 na ang bata na isinilang ni Maria, Diyos makapangyarihan, Ama na walang hanggang, pero Hesus lang po ang binigay ng anghel doon kay Jose. Kaya siya na po, dumating na po ang 8 araw sa Lucas 1:21, tinuli si Hesus, ating Kristo po, at pinangalan siyang Hesus. Doon natupad ang sinabi ng anghel kay Jose na pangalan siyang Hesus. Mga kapatid, ang pangalan na yan, hindi po sa kanya yon. Ayon po sa sinabi niya sa John 5:43. Ang sabi ng banal na aklat, nasabi ni Kristo po, ako naparito sa pangalan ng aking Ama, ngunit hindi ako niyo tinatanggap. Kung may paparito na sa kanyang sariling pangalan, inyong tatanggapin. So maliwanag mga kapatid, hindi inangkin ng anak ang pangalan ng Ama. Sa Ama lang talaga yan. Ang sabi niya, ako naparito sa pangalan ng aking Ama, ngunit hindi ako niyo tinatanggap. Kung may paparito man sa kanyang sariling pangalan, inyong tatanggapin. Kaya mga kapatid, maliwanag po na ang pangalan ng Ama ay Hesus. Ulitin ko po, Ama muna ating pakilala ngayon, pero sa sunod na video natin, ang anak naman at ang Espiritu Santo ipakilala po natin. Dito muna tayo sa pangalan ng Ama mga kapatid. Ang pangalan ng Ama ay Hesus. Maliwanag sa Gawa chapter 9 verse 5. Ang tanong ni Apostol Pablo na si Saulo, Panginoon, sino po kayo? Sa Acts kung Gawa chapter 9 verse 5, ako si Hesus na iyong inuusig. So maliwanag mga kapatid ang Ama muna ating pakilala ngayon. Tandaan po natin, may kasunod pa dito ang video natin, ang anak at saka ang Espiritu, kung sinong pangalan. Kaya mga kapatid, dito muna tayo. Tandaan po natin, pangunahan lang po ito. Huwag natin kalimutan, please subscribe, like and share lang po para maka-update po tayo sa bawat araw, karagdagan po ng kalaman, sapagkat ang ating tema is John 17 verse 3 na ang buhay na walang hanggang ang makilala ng isang Diyos
at kay Jesucristo ng kanyang sinugo. Maraming salamat po. Ito po yung lingkod Pastor Tumaka, Apostolic Believers of Christ, magsasabi, grace, mercy, in peace be with us. Amen.